Hello everyone, good morning po. And again, welcome po sa isang live series natin. And today po, nandito po ang Kuya Chris sa Scarborough, Western Australia. Western Australia po, hindi po Scarborough sa Pinas. Hindi pa po natin nababawi ang spot list, pero huwag kayong mag-alala because the Lord and His grace is greater than all. But here, ngayon po nandito po ako sa Scarborough. Ba't po ako nandito? Ito na po yung yung binigay sa atin ng Panginoon na lugar na matitirhan natin. Yung pong pinrovide na company accommodation dito po malapit. Paka walking distance lang po, and you will see behind me is the sea na napakaganda. And praise God po. Alam niyo po ba na Kuya Chris is praying na gusto ko po sana yung pong aking retirement is to retire besides the sea, or to live somewhere near the sea or near the beach. Pero sabi ni Lord, bakit ang hinihingi mo sa akin on retirement pa? I will give it now to you so you can enjoy while even you're working. Purihin po ang Panginoon. Gusto ko lang po i-share sa inyo yan as a patotoo. But now I would like to have this live, and I would like to share you something or some verses from the Bible na pwede po natin i-reflect dito po sa lugar. But before that, I would like to pray for each and every one of you. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord, for all the provisions that you have given us. It's a lot. Thank you for the miracles every day that we receive. That is the miracle of life, the breath of life coming from your nostrils na ibinigay ninyo sa amin. Maraming pong salamat. And within that breath, you have given everything that we need, and even on the creation, you have shown everything that you are the God of all creations, and you're the God who provides for each and every one of us. The Bible, your word says you love us. You provide everything for us, and we thank you for that. Father God, I speak blessing upon blessing, and I pray grace upon grace dun po sa lahat ng mga taong makakasama po natin ngayon, yung mga taong makakapanood at makakapakinig nito. Lord, alam niyo yung mga pangangailangan nila, and there's nothing hidden from you. And I know, Lord, na meron kang provisions at meron kang inihanda para sa kanila, and even healing for those who needs healing on all kinds of brokenness, provisions for all that needs breakthrough for all na nasa kasalukuyang pagkakakulong sa mga problema ng buhay, because Lord, you are the God of love that is with us, and not only a God, you choose to be our Father. Maraming po salamat. I cannot speak blessing more than what you plan for all of these people na nakikinig ngayon. Maraming salamat, Ama. We praise you in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 So mga kapatid, balik po tayo. Sa ngayon, kasi I'm looking at this place. Nakikita nyo na sa likod ko, this is a pine tree. And then beyond that is the sea. Parang nagsama po yung Baguio at saka yung Boracay or Batangas, let's say Batangas. Kasi po talagang siguro malamig to lugar na to, kasi see the pine trees lives here. Normally yung pine trees sa mga malalamig na lugar. And yung dagat, grabe, may mga nagsiswimming pa rin. Nakita nyo ang itsura ni Kuya Chris, lamig na, but sila nakakapag-swimming pa rin sila. But siguro nakasanayan na lang. And ang kaibahan dito, yung dagat po, kahit po pag summer, yung tubig ng dagat malamig. Malamig po. Hindi siya talaga, mahirap siya talagang paliguan. But those are just trivias na may share ko sa inyo. But the main, not only a trivia, but it's a fact that I can share you, is you can see behind me the beauty of creation, which again testifies the beauty of the Creator. Mga kapatid, if we are enjoying these scenarios, these places, imagine what the Father
and the Lord Jesus Christ prepares for us in heaven pagka kasama na po natin siya. And higit sa lahat nga po, paulit-ulit po namin sinishare sa lahat to, heaven is wonderful. Heaven is the most beautiful place that you could imagine in your life, not because of what is on the surroundings, but because God is there and living with each and every one of us. God is the main thing to make heaven so beautiful na hindi po may explain ng kahit ano. And praise God, and because of that, even we are on exile here on earth, on a corrupted world. Alam naman po natin when Adam and Eve falls, still He gave us this beauty na na-enjoy natin. And mga kapatid, why nature is beautiful? It can only be beautiful when we take care of it. This is the verse that I would like to share with you. You can find the verse on Genesis chapter 1, verse 28 to 31, when God said to Adam and Eve, or to man, to subdue the earth and take care of everything. Mga kapatid, gusto ko pong manawagan sa bawat isa sa atin na hindi po basta pagsunod lang sa batas yung pagiging maayos natin sa kapaligiran, kundi isa pong pagtitiwala ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama sa atin lahat. Pinagkatiwala po ng ating Diyos Ama ang kanyang creation sa atin. Bilang mga tao, tayo po ang mag-aalaga dito. Kaya mga kapatid, ito po'y panawagan at paalala sa bawat isa sa atin, kasama po ang inyong Kuya Chris, na dapat po maging maingat tayo, dapat po alagaan po natin ang ating kapaligiran, alagaan natin yung nature. We have to be responsible. Mga kapatid, even yung pong mga wrappers ng candy, maliliit lang yan. If we don't see any trash can, we put it on our pockets. Mga kapatid, yung mga ganyan po, I am sure, if naunawaan nyo yung pag-ibig, pagmamahal at biyaya ng Panginoon, that will come automatically to each and every one of us. Wala na pong effort yan, kasi yan na po yung nature mo, yan yung DNA mo, yan yung nakatatak sa karakter mo. Dahil, because God created man in His image. And alam nyo, mga kapatid, ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, yun yung number 1 DNA and character niya. And naniniwala ako, and I declare to each and every one of you that you have all of those characters. Kasi hindi naman sinabi ni Lord na, let's create this culture or this race in my image. Ang sinabi niya, let's create man in our image. And lalong-lalo ka na, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw ay anak ng Diyos, tinuring kang anak ng Diyos dahil sa mga ginawa at sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kahit po tayo nasa lagpak na kalagayan, tayo po ay fallen, tayo po ay makasalanan, mas pinili pa rin ng Diyos na ituring tayong anak at makasama niya muli sa langit, kaya pinadala niya ang ating Panginoong Jesucristo para po tayo iligtas dito po sa ating pagkakabagsak na kalagayan. Mga kapatid, ang kailangan lang po, tanggapin mo, paniwalaan, sumampalataya, at lagi mong tignan ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga tinapos na gawa. Mga kapatid, namatay si Kristo sa krus, nahirapan si Kristo bago namatay sa krus, it is not for anything else but for you and me. Mga kapatid, ang halaga nun ay para ikaw at ako ay tubusin at ibalik sa kalangitan, sa piling ng ating Diyos Ama at ng kanyang anak. And mga kapatid, ang kailangan lang natin gawin, wala tayong ibang sosyo, wala tayong ibang dapat gawin, kundi dapat lang tanggapin natin yung mayamang biyaya na yun na inihandog sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi sa inyo na tanggapin lang at wala tayong gagawin. Subukan mong tanggapin and believe, then you will see. Makikita mo ang pagbabago ng buhay mo. Makikita mo ang pagbabago ng lahat, pati mga bagay na hindi mo kayang baguhin sa sarili mo. Dahil sa mayamang biyaya ng Diyos at sa tinapos na gawa ni Kristo, mangyayari lahat yan. Magaganap lahat sa iyo yan. Dahil yan ang plano ng Diyos para sa iyo. Yan ang gusto niya para sa iyo. Mga kapatid,
yung pagiging mabuti, hindi po yun magbe-benefit sa Diyos. Magbe-benefit yun para sa atin lahat. Katulad ng pag-aalaga ng ating nature, pag-aalaga ng ating katawan, ang lahat ng beneficiary niyan, walang iba kundi tayo. And dahil yan ang kalooban ng Diyos sa atin, gusto niya maayos, maganda at mabuti tayo. Amen? And now, from that, nung naglakad ng Panginoon Jesucristo dito sa ating mundo, sa John 13, verse 34-35, sinabi niya, love one another. Through this, everyone will see that you are my disciples. Mga kapatid, walang ibang ibinili ng Panginoon sa atin kundi mahalin ang bawat isa. Magmahalan tayo katulad ng pagmamahal niya para sa atin. Dahil doon nakapaloob ang lahat ng kautusan, ang lahat ng dapat mangyari at ang lahat ng kaayusan. Mga kapatid, tinapos na lahat ng ating Panginoon para sa atin lahat. Pag tinanggap mo siya, naniwala ka, ikaw ay pupunta sa langit. At makakapiling muli ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo kasama ng banal na Espiritu. Ngunit, sa iyong pagtanggap, automatic. Sabi niya, love one another as how I love you. Mga kapatid, dahil ang Panginoong Jesucristo na ang nasa katauhan mo, His righteousness is given to us. Madali na sa ating magmahal. Mga kapatid, di ba kung ano yung puno, yun yung bunga. Ang puno ay ang Panginoong Jesus. Automatic, mamumunga ka kung ano siya. Kung sino yung Diyos na pinaniniwalaan mo, kung ang Diyos na pinaniniwalaan mo mapagmahal, mapagpatawad, lagi kang mahal, laging nandyan para sa'yo, mapagbigay. Mga kapatid, yun din ang magmamanipulate at yun ang lalabas sa buhay mo naturally, not because of your effort, but because of the grace of God that is in you. That is in you. Niyakap ka ng Panginoong Jesus. Pinili ka niya. Katulad ng pagpili niya doon sa 12, or lahat ng taong nakasalamuha niya, yung mga reject, yung mga leper na tinalikuran ng lipunan, yung mga inayawan, maging si Mateo na tax collector na kinasusuklaman ng lahat. Yun ang mga pinili niya. Si Zacchaeus, pinili niya lahat para ipakita na wala siyang tinatangi. At siya talaga ay nagpunta rito para sa iyong mga kasalanan. Para gamutin ka, para patawarin ka, para iligtas ka sa lahat ng hindi magagandang naging desisyon natin sa buhay magmula pa sa desisyon ni Adam and Eve. Mga kapatid, kung naniniwala tayo na minana natin ang mortal sin or ang original sin kay Adam, mas madaling paniwalaan na minana natin ang righteousness magmula sa second Adam, which is the Lord Jesus Christ. Mapapalad po tayo dahil tayo namumuhay na on the new covenant, which is the grace of God, the covenant of grace because of the finished work of Christ. Mga kapatid, yan lamang po. Happy Sunday to all, and gusto kong paalala sa inyo, Sunday is the day that is given to us an opportunity to worship God, to praise God, to shout for God, to dance for God, to sing for God. Kaya wag po natin kalimutan, see you in church, mga kapatid. And hanggang dito na lamang po. At maraming po salamat for staying with me and for listening with me. And from Scarborough, Western Australia, again, ang Kuya Chris, bumabati sa inyong lahat at nagpapaalala, pag ikaw ay naki Kristo na, ikaw ay pinaburan at pinagpala na. Pag ikaw ay naki Kristo, ikaw ay tinatawag na karito, blessed and highly favored in Christ. Hallelujah! I love you all. See you again. Mwah!